Study and work hard because your dreams are possible. Good morning, Technical Vocational Livelihood Education, Home Economics Class, Grade 11 and 12. I'm Teacher Rika and I'll be your guide to achieve your goals in life. So this morning, I will be telling you what's inside your envelope. So ano nga ba yung mga nandyan sa loob ng envelope na ibinigay namin sa inyo? Yung pinakauna, yung class program. So ano ba ang halaga ng class program na ito? Sa class program, nandyan po ang mga sumusunod na mga impormasyon. Nandyan ang school days, subjects ninyo, mga subject teachers na assigned sa bawat subject, at ang subject schedule. I-check ninyo po yung subject ninyo at yung schedule dahil sa oras lamang yan kayo pwedeng mag-contact sa inyong mga subject teachers. Halimbawa, naka-assign ang Home Economics class Huwebes ng umaga. Therefore, Huwebes ng umaga lamang kayo pwedeng mag-tanong sa akin. Like for example, may mga lessons kayong hindi naintindihan, pwede nyo po akong tawagan or tanungin at sasagutin ko kayo. Sa ibang araw, iba naman yung klase na i-entertain ko or sasagutin ko yung question. So, always refer to your class schedule. Okay? Number 2, we have the weekly learning plan. So, ano naman yung mga nandyan sa weekly learning plan? So, nandyan yung mga instruction kung paano gagamitin ang module, ano ba yung mga gagawin ninyo, ano ba yung mga activities na sasagutan nyo, tapos, ano ba ang mga dapat basahin, dapat panoorin, pwedeng may mga links dyan ng mga videos na ginawa ng teachers ninyo or mga related videos na sinasuggest ng teacher ninyo para panoorin ninyo at kung paano pwede isubmit yung mga output ninyo. Okay? So, nandyan yan lahat sa weekly learning plan. Ang planner to na pwede nyong sundin para dire-diretso yung trabaho ninyo for the whole week. Okay? Next is the thinking log. Marami akong napansin sa thinking log, yung binalik sa amin na mga modules na may kasamang thinking log, wala pong mga laman. So, parang hindi po natin naintindihan kung anong ibig sabihin ng thinking log. Sinabi lang na thinking log yun dahil you have to think what you have to say in there. But it's just a journal. Parang diary lang po ito na pinasimple. Diyan na po tayo susulat ng kung ano yung mga naisip nating isulat. So, hindi na kailangan ng extra paper. You can just write it down there on your thinking log sheet. So, ilalagay niyo dyan sa journal or thinking log ninyo yung inyong mga karanasan habang binabasa yung modules. Mga katanungan at mga bagay na hindi nyo naintindihan. Tapos, ano ba yung mga nagustuhan nyo habang nag-aaral kayo? At yung mga araw-araw na gusto nyong sabihin. At yung mga reflection na gusto nyong isulat. Okay? So, yan ang thinking log. Again, para rin lang yan na diary. Ilalagay nyo dyan yung mga sa loobin ninyo, yung mga, kumbaga, iniisip ninyo habang binabasa nyo or pinag-aaralan nyo yung module nyo. Okay? Number 4, we have the receipt for module distribution or retrieval. So, ito yung lista ng lahat ng modules na nakapaloob sa envelope at ang mga control number. Dapat naka-check ang mga modules na available at ingatan po ang modules na ito dahil pag ito po ay nawala ay yun, there will probably be a consequence for that. So, i-check po yung mga modules, dapat makabalik silang lahat at hindi po natin susulatan ang mga modules na yan. Sa separate sheet of paper po tayo magsusulat. Modules. Ito po yung mga grade 11 modules na nandyan po sa envelope natin.
Okay, so we have oral communication, Gen Math, understanding culture and society, earth science, communication, or komunikasyon at pananaliksik, PE and health, one specialized subject which is bread and pastry production, NC2. Sa grade 12 naman po na HE, we have 21st century literature, introduction to philosophy, practical research, contemporary arts, pagsulat sa Filipino, sa piling larangan, PE and health, and specialized subject. At ang inyong specialized subject ay food and beverage services, NC2. So, bibigyan din po kayo ng soft copy ng modules kung kinakailangan po. Always remember to study and work hard because your dreams are possible. Yan na muna pong ngayong araw na to. Bye!